daw po kay Senator Ping Lacson, ito po ay kumakalat kahapon pa na kung saan may individual daw na nagdala umano ng lagay sa senador. Kita daw po sa CCTV dyan daw po sa Senate. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, wala naman kasing pinapangalanan dyan. Bakit todo react? Ito pong si Senator Jinggoy Estrada. So ito, i-play po muna natin ito. Asher, ano na yung partikular na nakunan sa CCTV camera at sino daw ba yung senador na hinatira ng lagay mula sa maanumalyang proyekto? Aga wala pang ibinibigay o kinukumpirma na ibang impormasyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, particular nga doon sa mga nakita sa closed-circuit television o CCTV footage ng Senado kung saan makikita nga itong or nakita nga at nakumpirma na nagpunta ng Senado itong individual umano na nagdala ng lagay sa mga senador kaugnayan ng... ang tanong, eto wala pa namang pinapangalanan dyan. So ang tanong, sinong senador yung dinalhan ng lagay na yon? Yun ba yung senador na naguhugas kamay o yung senador na idadamay pa yung kanyang pamilya para lang makapagsinungaling? So yan yung tanong dyan. O yung senador na ginagamit yung kalusugan ng taong bayan para magmukhang bayani at magmukhang maawain sa sambayan ng Pilipino pero may ugnayan din naman pala sa mga kontraktor. Or yung senador naman mga kababayan na tumanggap ng lagay doon sa isang kontraktor para sa kanyang kampanya. So napakarami kasing pwedeng isipin na senator na tumatanggap ng lagay dyan. Ngayon ang tanong, sino yon? Diba? So kung sino yung unang nag-react, baka siya yon. Yun ang tanong dyan. Anyway, tuloy pa natin. Maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niyang ipursige ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador. Kasunod dito ng isiniwalat na impormasyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng House of Representatives. Kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction na nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery obligation o magdala ng lagay kay Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi na ng issue na ito ni Estrada, ngunit nais ni Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan ng WJ Construction na nagkumpirma. Putik nung una walang pinapangalanan, ngayon may pinangalanan na pala mga kababayan. Kaya pala todo deny na itong si Senator Jinggoy. Kaya kung titingnan ninyo, basahin muna natin itong nakita nating post galing po sa Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi dito, Jinggoy Estrada itinangging may ugnayan kay Mina ng WJ Construction mga kababayan. So sabi pa dito, ayan, iginete Senator Jinggoy Estrada na wala siyang kilalang Mina, staff umano ng WJ Construction, na nakita sa CCTV footage na pumasok sa Senado. Inihayag ito ni Estrada sa panayam ni Pinky Webb sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel matapos kumpirmahin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hawak nila ang footage. Sa unang ulat, sinabi ni Lacson na ang naturang individual ay ang parehong Mina na tinutukoy ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na may contact kay Beng Ramos na staff naman ni Estrada, ngunit itinanggi ng huli. First of all, I do not know a certain name, Mina. Wala akong kilalang nagngangalang Mina. I do not know who the owner of WJ Construction is. Kaya nagtataka ako, bakit na-implicate ang aking pangalan diyan sa isyong yan, saad ni Estrada. Para sa senador, pilit umanong idinadawit ang kanyang pangalan dahil siya ay vulnerable kung saan mabilis umanong maniwala ang publiko sa mga paratang laban sa kanya, bunsod ng nagdaan niyang isyo. Giit pa niya, I'm very confident na yung CCTV kung saan pumunta yung Mina na yan, siguradong hindi sa office ko. Sa pagpapatawag naman ni Lacson kay Mina sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Estrada, for me, that's a welcome development. Dapat talagang malaman kung saan talaga pumunta yung sinasabi niyang Mina. Kasi nga naman kung iisipin nyo mga kababayan, eto kasing tinutukoy na Minang ito ay sinasabi na empleyado or malapit or sabihin na lang natin na isa mga kababayan sa may ugnayan dito po sa WJ Construction na kung saan
nai-link mga kababayan dito po kay Senator Jinggoy Estrada. So ngayon, ang tanong kasi dito, bukod sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada na pwedeng pagdalhan ng lagay mga kababayan, sino pa sa palagay ninyo yung senador na talagang pwede ring pagdalhan ng lagay dyan po sa loob ng Senado? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, ituloy pa natin. Na nakapunta ito sa Senado. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage, ngunit ipinapasabina na niya ito upang makasiguro na mayroon silang kopya ng CCTV footage. Nilinaw naman ng Blue Ribbon Chairperson na ipagpapaliban nila ang naunang schedule ng susunod na pagdinig ng komite na nakatakda sana sa September 16. Kailangan pa kasi anya nila ng kaunti pang panahon para ayusin ang mga ebidensya na nakalap ng Blue Ribbon nang nasa ilalim pa ito ng pamumuno ni... Dapat kapag napatunayan na yung mga senador na yan ay tumatanggap talaga ng lagay, dapat pong makasuhan at makulong yung mga yan. Para nang sa ganun, masabi naman ng taong bayan na naging maganda itong ginawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at nagbunga ng malaki ito. Kasi hanggat hindi mapapapanagot yung mga yan, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, wala pong mangyayari sa investigasyon na ginagawa dito pong Senado at saka ng Kamara. Kung puro taga DPWH lang at kontraktor yung mananagot. Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta. Sa halip, isasagawa nila ang susunod na pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa September 18. Araw yan ng Huwebes ng susunod na linggo. Sa ganitong paraan anya, mas mahaba ang kanilang magiging oras ng pagdinig dahil walang sesyon ng plenaryo sa araw ng Huwebes. Aga plano din ni Senador Panfilo Ping Lacson ang pag-iimbita o pagpapatawag sa operator ng CCTV ng Senado upang ipaliwanag nito ang nakita sa CCTV footage, partikular na yung mga aktibidad ng naturang tauhan ng WJ Construction. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher. Wala namang pinangalanan si wala namang pinangalanan mga kababayan dito si Senator Ping Lacson. Na nakakapagtaka, bakit todo salita etong si Senator Jinggoy Estrada? Bakit todo tanggi siya na wala siyang ugnayan mga kababayan dito kay Mina ng WJ Construction? Kung wala naman nga talaga, bakit kailangan mo mag-react ng mag-react? Ngayon na nakakapagtaka, bakit masyadong defensive etong si Senator Jinggoy Estrada? So para sa akin mga kababayan ko po tatanungin, hindi na rin ito masyadong bago etong madawit etong si Senator Jinggoy Estrada sa mga ganito pong klase ng issue. Kasi nga kung iisipin nyo, may mga nagdaan na rin mga kababayan na issue na talagang nadadawit siya patungkol po talaga sa maanumalyang mga gawain dyan po mga kababayan sa gobyerno. Lalo na noong mga panahon na nadawit po siya sa Napolis issue. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, kung iisipin ninyo, ito pa yung isang balita na magpapatunay na talagang hindi na bago yan. Dahil nga ayon po dito sa Billionaire News Channel, Jinggoy Estrada muling nadawit sa isyo ng korupsyon. Handa raw makipagharap sa paratang. Yan po yung sabi dito. So eto, i-play na po natin. Tila kakabit na ng pangalan ni Senador Jinggoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po.
Sigurado ka. Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Kapal ng mukha mo. Pero napika na sa Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang kanyang SOP dito ay 30% as per our District Engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan. Hindi ako. Hindi. Lahat kayo pwedeng maging sakdal sa mata ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang yung mga tao, mga kababayan, na iniimbestigahan nila. Kaya nga sinasabi natin ng paulit-ulit na dapat unang-una ipaubaya na lang nila sa independent body yan. Bakit? Kasi hindi pwede na yung nagtatanong na nag-iimbestiga, ikaw yung nag-iimbestiga pero ikaw yung dapat imbestigahan. Saka nga naman nagkatala nun. Ikaw yung dapat iniimbestigahan pero ikaw yung nag-iimbestiga. So ngayon, yung sinasabi niya na si Bryce Hernandez lang yung nasasakdal, hindi po ganyan. Kayo po, kahit kayo na nag-iimbestiga na alam naman ng taong bayan na dapat may panagutan din, kahit kayo nasasakdal din po kayo sa mata ng mamamayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Noy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang 2 taon. At kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 million pesos. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin kayo nakukulong ni Senador. Si Estrada ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep si Hernandez at malagay sa kustodiya ng Senado. Kaya suspetsa niya, niresbakan lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Tereredon at Bryce Hernandez. Ito yung pinakalat ni Jinggoy Estrada para mailihis mga kababayan yung issue. Na kung saan inilabas niya yung litrato na magkaklase, ito pong si Tereredon at saka po itong si Bryce Hernandez. Tandaan niyo mga kababayan kahit kayo alam ninyo yan sa totoong buhay. Yung mga kaklase ninyo, pag natapos na kayo ng high school, natapos na ng college mga kababayan, yung mga nakaklase ninyo nung elementary, hindi nyo naman talaga totally ka-close. May mga ganyang senaryo po. Hindi porkit magkaklase nung elementary, magkasama na po yan mga kababayan at magkabody-body na yan hanggang sa pagtanda nila. Meron po kasi tayo mga kaklase, elementary, na hindi talaga natin mga ka-close mga kababayan. At pag natatapos ng high school hanggang college, nagtapos, nagtrabaho, nagkanya-kanyang buhay, minsan yung sinasabing pagiging magka-classmate ninyo, nawawala na yan sa alaala at isipan ng mga kababayang Pilipino natin kasi nga may mga kanya-kanyang buhay na. So hindi pwedeng pagbasihan etong pagiging magkaklase nung elementary ni Tereredon at saka po nitong si Bryce Hernandez para masabi na pagtatakpa ni Tereredon, eto pong si Bryce Hernandez dyan sa investigasyon ng maanumalyang flood control. Ano po ngayon, ituloy pa natin.
na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Diba? Para sa agenda, Dexter Ganibe, abante! Ito talagang ito talagang mga pansin ko doon sa ibang mga senator. Hindi ko po nilalahat Pag sila po yung nalalagay sa hot seat, bakit parang ang dating kasi lagi nilang ginagawa mga kababayan, naghahanap sila ng mga taong masisisi para malinis at mailis nila yung issue na ibinabato po laban sa kanila. Katulad na lamang nung isang senador mga kababayan na naguhugas kamay at kung sino-sino yung mga idinadawit at idinadamay. Pero definitely lumabas nung huli na siya pala din ay may ginagawang anomalya at siya pala din ay nakikinabang sa mga flood control project. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung isa sa mga mapapansin nyo na gawain nitong mga senator na ito na kapag ka nasusukol na, maghahanap ng baho sa iba na pipwede nilang ibato laban po sa iba. So ngayon, kung mapapansin nyo, hindi na rin bago yan kay Senator Jinggoy Estrada na madawit po siya sa issue ng corruption kasi kahit nung mga nauna pa niyang paglilingkod sa bayan mga kababayan, nakulong na po siya at nadawit na po siya. So ngayon, para sa akin mga kababayan, dapat na lamang niyang patunayan yung kanyang sarili na inosente po siya dito po sa issue ng maanumalyang flood control project at mga kickback na ipinupukol laban po sa kanya. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa topic na yan. At ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan ayon daw po kay Senator Ping Lacson, kahit daw po merong mga kapwa senador niya na naaakusahan at nadadawit dito po sa issue ng maanumalyang flood control, tuloy pa rin daw po yung pag-iimbestiga nila. At kahit daw mga kababayan magkaroon ng independent commission body, tuloy pa rin yung ginagawang investigasyon ng Senado. Sa akin naman walang problema as long na ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Ping Lacson dahil alam po natin na mayroon po talagang mananagot dyan. At sana may managot talaga dyan. Kasi kung walang mananagot, pagtatawanan lamang po yan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan po natin itong issue na ito na nakita po natin dito po sa Billionaire News Channel. Ikinikredit po ulit natin yan sa kanila. I-play na po natin. Desidido si Senador Panfilo Ping Lacson na kalkalin kung sino ang utak ng flood control scandal. Itutuloy daw nila ang investigasyon kahit pa mayroon ng independent commission. Narito ang agenda report ng Dexter Ganibe ng Abante. Nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi titigil ang Blue Ribbon Committee para sisirin ang malalim ng pagbaha ng flood control scandal. Kahit buo na ang Independent Commission on Infrastructure ng Malacanang. Sabi ni Lacson, ibabase ang bawat hakbang sa mga ebidensya at walang sasantuhin sino man ang ituturo ng mga ebidensyang hawak ng komite. Pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung nakapaint yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganoon. No, I think our colleagues understand that, where I'm coming from. Umaasa si Lacson na hindi hahantong sa pagkakataon na walang quorum ang Senado. Suportado niya ng records mula sa General Appropriations Act ngayong taon ang naging testimonya dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Kamara. Kaugnay ng nabanggit na 300... Eto mga kababayan, dito talaga ako Dito ako naiinis kapag nakikita ko to. Alam niyo kung bakit? Grabe yung pinagdadaanan ng taong bayan. Isipin nyo paglalabas kayo para kumain o kaya mag-grocery, tingnan nyo yung mga resibo ninyo. Lagi may nakalagay dyan kung magkano yung binawas na tax sa mga na-avail ninyo, mga kababayan. Tapos makikita ninyo na ganito, karami yung pera na minsan ay napupunta sa bulsa ng mga timawang politikong yan. Diba? Wala akong pinapangalanan pero nakakalungkot lang isipin na hindi nabalik sa taong bayan yung pinaghirapan po nila. Kung hindi, napupunta sa bulsa ng mga timawang politikong ito. Ano po ngayon, ituloy pa natin. 55 million pesos na halaga ng mga proyekto sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan.
That would add to the credibility. Kasi exact yung amount. Nung chinek namin, indeed, meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM. So ibig sabihin, kinukumpirma ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na totoo yung sinabi ni Bryce Hernandez na meron talagang 355 million pesos na pera, mga kababayan, na ibinaba talaga. Ano po, at yan ay sinasabi na pumapatungkol po kay Senator Jinggoy Estrada. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez, bagamat may mga sablay yung iba, dito sa part na ito, mga kababayan, masasabi natin na nagsabi siya ng totoo laban po dito kay Jinggoy Estrada. Anyway, tuloy pa natin. Yun na insert. Pero may inconsistencies din anya si Hernandez sa billion peso cash to chips transaction niya at ang tila ugnayan niya sa mga diskaya sa kanilang casino dealings. Nakakaduda rin anya ang mistulang pagiging selective nila sa idinadawit sa flood control scandal. Napansin kasi ng senador na tila lahat ng pumirma sa impeachment ang mga nabanggit na dawit sa flood control at hindi rin anya kasama bago ang 2022. Bagay na sinegundahan din ni Senate President Tito Soto na nagsabing ang affidavit ng mag-asawang diskaya ay walang nabanggit sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Suportado naman ni Soto ang desisyon ni Lacson na ituloy ang Blue Ribbon Committee hearings sa kabila ng pagkakaroon na ng independent commission na tututok sa issue. Sabi dito, ano yun? Sabi ni Arnolfo Isguera, please do away with your personal opinion. Hindi, sinasabi ko naman, in my personal opinion, dapat naman nga talaga sa totoo lang, kung kayo, tingnan ninyo, pansinin ninyo pag lumalabas kayo, like kumain kayo ng Jollibee, mag-grocery kayo, o kaya magbayad kayo ng kuryente, mga kababayan, etc. Pansinin ninyo yung resibo ninyo, lagi may nakalagay doon, kung magkano yung tax, mga kababayan, na binawas at nabayaran ninyo. Ano, papansinin ninyo, mga kababayan, totoo yan. Kahit kumain kayo sa Jollibee, tingnan nyo yung resibo nyo, kung magkano yung binayaran ninyo, laging may nakalagay doon, may naka-indicate na tax, tapos makikita ninyo, ganito lang pala yung pinupuntahan ng tax na ibinabayad ninyo at pera na ibinabawas, mga kababayan, or tax na ibinabawas sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. So ngayon, kung titingnan nyo, sinasabi ko naman, mga kababayan, hindi naman tayo political expert. Pero sa tagal na nating nagbo-vlog, mga kababayan, ilang taon na rin, medyo alam na natin yung pasikot-sikot at galawan dito po sa issue ng politika. Anyway, tuloy pa natin. Issue. Sa September 18, nakatakda ang sunod na pagdinig na siyang pinakauna sa ilalim ng pamumuno ni Lacson. Papakiusapan naman anya nila ni SP Soto si dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe na dumalo sa hearing. Para sa agenda, Dexter Ganibe, abante! Ayan. Di ba kung tutusin, napakasimple lang kahit normal na mamamayang Pilipino, may isip ninyo. Kayo ba? Pabor ba kayo na dapat ang mapanagot lang dito? Ito para doon sa mga kababayan Pilipino nating hindi maintindihan. Kayo ba kung kayo tatanungin, pabor ba kayo na dapat ang managot lang dito, district engineer at saka yung mga contractor? Pabor ba kayo sa ganon na walang politiko mapapapanagot? Ito, press 1 sa mga pumapabor na ganon. Dapat ang managot lang. Ito press 1 sa mga sumasang-ayon na dapat ang managot lang dito, contractor, DPWH, yun lang. At walang politiko. Press 2 sa mga nagsasabi na dapat may managot dito na mga politiko na sangkot sa mga anomalyang flood control. So yan, mga kababayan, malaya kayo. Kasi yung sinasabi natin dito, yung opinion natin, dapat may managot na politiko, hindi pwedeng wala. Kasi tatawanan lang to ng taong bayan. Sasabihin ng taong bayan, ganun pala. Kapag pala politician, laging absuelto. Pagka iniimbestigahan, laging kailangan may managot. Di ba, paano kung normal na mamamayan yung pinag-uusapan dito? Di kawawa naman yung mga kababayang Pilipino natin. Pag mahirap, diretso kulong agad. Wala nang proseso. Pag mayaman, politiko, kailangan marami pang hugas kamay bago mapapanagot. Hindi pwedeng ganon. Dapat may managot dito na mga malalaking politisyan na sangkot. At totoo naman nga talagang sangkot. Ano po? Anyway, ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, kahit daw may mga senador na nadadawit, tuloy pa rin yung ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at kahit pa magkaroon ng independent commission na mag-iimbestiga dito po sa maanumalyang flood control, tuloy pa rin ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil po sa kaso ng maanumalyang flood control.